Anna's point of view. Itinulak ko palayo sa akin si Evan nang sumugod ang isang kasamahan ng lalaking nagtangkang pumupok ng bote sa binata. Hindi lang pala ito nag-iisa dahil may kasama pa pala itong tatlong lalaki. Katulad ng unang lalaki ay may hawak din na bote ang tatlo tapos sumugod sa amin para tulungan ang kasamahan nila. Hindi tinamaan si Evan ng bote dahil mabilis ko siyang naitulak bago pa man ito tamaan sa ulo. Nasalag ng kamay ko ang lalaking may hawak na bote at ubod lakas kong binaliti ang kamay niya papunta sa likuran niya. Kasabay ng pagsipa ng malakas sa dibdib ng isa namang kasamahan nito na sumugod din sa akin. Tila naman naduwag ang isang kasamahan nila at biglang napaatras. Mabilis namang nakabawi ang lalaking hawak ko at gamit ang kaliwang kamay ay siniko niya ako sa sikmura. Nakaramdam ako ng sakit at panghihina dahil sa ginawa nito. At sinamantala naman ang unang lalaking sumugod sa akin ng panghihina ko at binigyan ako ng malakas na sipa. Tumilapon ako sa ilalim ng mesa kaya naglaglagan ang mga boteng nasa ibabaw niyon. "Ana!" Narinig kong sigaw ni Evan na may halong pag-aalala ang tono. Nang sulyapan ko siya, ay nakita kong patakbo siyang lumalapit sa akin habang nasa likuran naman niya ang lalaking sumisipa sa akin ng malakas. "Iyo ka!" Sigaw ko sa kanya. Matapos kong tumayo ng mabilis at sinalubong siya, agad naman niyang sinunod ng sinabi ko nang walang tanong-tanong. Pagyuko niya ay sinalubong ko ng malakas na flying kick ang lalaking nasa likuran ni Evan at may hawak na silya na iyahampasan na nito sa binata. Tumilapon ito sa ibabaw ng lamesa na may mga lamang bote na walang laman. Nalaglag ito sa sahig matapos matumba ang mesa at hindi na nagawang makabangon. Isa ito sa pinagmamalaki kong kakayahan ay ang aking flying kick na kapag tinamaan ng sinuman ay mahihirapang makabawi. Ang biro nga sa akin ng mga kasamahan ko ay sipa ng kabayo raw ang aking flying kick dahil para raw tinamaan ng paa ng kabayo ang tinamaan ng aking sipa dahil sa lakas. Ang mga kasamahan ko ngang pulis ay nahihirapang makabangon kapag tinamaan ng aking powerful flying kick. Kapag nag-sparring kami, kaya hindi na ako magtataka kung bakit hindi na nagawang makabangon ng lalaking binigyan ko ng flying kick. Bigla namang sumugod ang isa pang kasamahan ng lalaki na ngayon ay hindi na bote ang hawak nito, kundi isang matalas na patalim. Hindi ako ang sinugod nito kundi si Evan. Ngunit bago pa ito makalapit sa binata, ay tinakbo ko siya at sinipa sa tagiliran. Natumba ito ngunit agad ding nakabangon. Sinugod niya ako at inundayan ng saksak. Ngunit mabilis akong nakailag at nahawakan ko ang kamay niyang may hawak na sandata. Binali ko ang kamay niya hanggang sa nabitawan niya ang sandata habang sumisigaw sa sakit. Nang mabitawan niya ang hawak na sandata, tinuhod ko siya at pagkatapos ay malakas na pinalo ang likuran ng leeg niya gamit ang aking kamay. Tulog na bumagsak ito sa sahig. "Ana, anong nangyari dito?" Tanong sa akin ni Dwayne na biglang napalapit sa akin. Pinagtangkaan nila ang buhay ni Evan. Maikling sagot ko sa kanila. Nilapitan ko si Evan na seryoso ang mukha habang nakatitig sa akin. "Okay ka lang?" Nag-aanalang tanong ko sa kanya. "Oo, ayos lang ako." Agad nitong sagot habang nakalarawan sa mukha niyang isang ekspresyon na hindi ko mapangalanan kung ano. "Umuwi na tayo." "Sorry kung hindi kita natulungan, Ana. Nakita ko kasi ang pinsan ng girlfriend ko kasama ang mga kaibigan niyang babae at inihatid ko muna sila papunta sa sakyan nila. Pagbalik ko ay ganito na ang nadatnan ko." Paumanhin sa akin ni Dwayne. May bahagyang ngiti na hinawakan ko siya sa balikat at pinisilito ng bahagya. "Okay lang, trabaho ko to at hindi naman kami nasaktan." "Umuwi na tayo, Ana." Nakasimangot na wika ni Evan, sabay hila sa kamay kong nakahawak sa balikat ni Dwayne. "Ikaw na ang bahalang magdala sa mga lalaking yan sa presinto at paaminin mo sila kung sinong nag-utos sa kanila para patayin si Evan." Ani ko sa kaibigan ko habang hila-hila ni Evan ng isa kong braso palabas ng bar. "Don't worry, ako na ang bahala sa kanila." Paniniguro naman ni Dwayne. Saka pa lamang ako humarap at tuluyang sumama kay Evan palabas ng bar. Nang makarating kami sa kinapaparadahan ng kotse nito, ay padabog na binitawan niya ang aking kamay, na tila bagal ito inis siya sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan ang pagtaas ng aking kilay. At siya pa talaga ang may ganang magalit sa akin, Ako nga ang dapat na magalit sa kanya dahil tumakas siya sa bahay nila at umalis nang wala man lang kasamang bodyguard. Paano na lang kung nagkataong magkaibang bar na pinuntahan namin at sinugod siya ng mga lalaking yon kanina? Malamang ay pinaglanamaya na siya ngayon. At saka ano naman ang kinagagalit o kinaiinis niya sa akin?
Nakita mo na kung anong nangyari dahil sa katigasan ng ulo mo? Paano kung wala ako sa bar na pinuntahan ninyo? Nakahanda ka bang paglamayan ng pamilya mo? Inisang boses na sitakos sa kanya nang makapasok na kami sa loob ng kotse niya. Ang kaibigan nitong si Lincoln ang nakaupo sa driver's seat at nagmamaneho. Kaya kami ni Evan ang magkatabi sa likurang pinto. Tiyak namang magkikita. Shut up! Putol ni Evan si sinasabi ng kaibigan nito. Matapos itong tapunan ng masama at nagbabantang tingin. Siguradong mauulit pa ang nangyaring to. Dahil kapag may pagkakataon ay tatakas pa rin ako. Kaya kung ako sa'yo ay mag-resign ka na lang bilang bodyguard ko. Para kapag may masamang mangyari sa akin ay hindi ikaw ang masisisi. Seryoso ang mukha ng wika naman niya sa akin. Talagang ine-expect mo pa na mauulit ang nangyaring to sa'yo ha? At sa halip na magpasalamat ka dahil iniligtas kita, at yan pa ang sasabihin mo sa akin? Ngayon ko lang nalaman na hindi lang pala playboy ang isang Evan Villamor, kundi napaka-ungrateful pa. Hindi ko na napigilang lang kapa ng inis ang aking boses nang sagutin ko siya. Dumilim naman ang mukha ng binata nang marinig ang aking sinabi. At bakit naman ako magpapasalamat sa iyo? Isa lang kitang bodyguard at hindi ba trabaho mo na bantayan at iligtas ang buhay ko mula sa mga nagtatangka sa buhay ko? At isa pa ay hindi naman libre ang serbisyo mo. Binabayaran ka ng sapat na halaga para sa iyong serbisyo. Kainis, hindi lang pala babaero at ungrateful ang lalaking to, kundi matalas pa ang dila. Ang sarap buksan ng pintuan sa tabi nito at itulak ito palabas ng kotse. Day off ko ngayon, Mr. Villamor, kaya hindi mo ako bodyguard at hindi ko obligasyon ng iligtas ka. At kahit na binabayaran ninyo ako sa aking serbisyo, ay hindi nyo pa rin kayang bayaran sakaling mawala ako habang inililigtas ka, okay? Kaya dapat lamang na makipag-cooperate ka sa akin dahil pareho naman tayong nakikinabang sa isa't isa. Masama ang loob na tugon ko sa kanya. Wala talagang compassion sa mga katulad ko ang taong to. Ay nako, bakit ba ako pang minalas na maging bodyguard niya? Day off mo naman pala eh. Bakit mo pa ako niligtas kanina? Hindi ko naman sinabing iligtas mo ako. Dapat ay hindi mo na lang ako iniligtas at nakipagtawanan ka na lamang sa kaibigan mo habang nakikipagbulungan. Nagtatagi sa mga bagang na wika niya sa akin. Talagang ayaw nitong magpatalo at gustong ipaglaban na ito ang tama at ako ang mali. Pero teka, bakit parang may bahid ng pagsiselos ang kanyang tono? Huwag niyang sabihin na. Anna's point of view. Inip na inip ako habang nakatayo sa isang sulok ng nagaganap na birthday party ng ama ni Dave, ang isa sa mga kaibigan ni Evan. Dumalo ito sa party kaya kailangan kasama niya ako. At dahil party ang pupuntahan namin, ay obligadong magsuot ako ng formal attire para naman hindi ako magmukhang basura sa paningin ng mga bisita. Wala akong choice kundi magsuot ng dress, kahit isa sa pinakaayaw kong isuot na damit ay ang dress. Maraming mga babae ang gustong-gustong magsuot ng ganitong damit, ngunit hindi ako ganun. Para sa akin ay magiging kaabalahan lamang ito kapag may mga kalaban akong makasagupa. Hindi na mabilang ang aking buntong hininga habang sinusundan ng aking tingin ang bawat galaw ni Evan, na ngayon ay enjoy na enjoy sa company ng kasama nitong magandang babae na nakilala lang nito kanina. Akala ko ay nagsiselos ito kay Dwayne dahil parang nagsiselos ang tono nito habang nagsasalita, ngunit nagkamali ako. Dahil ng mga sumunod na araw ay wala naman itong pakialam kahit nadalawin ako ni Dwayne at tawagan sa cellphone. Parang hindi niya napapansin ang presensya naming dalawa ng kaibigan ko. Sa bagay, talagang hindi niya kami mapapansin dahil may panibagong girlfriend na naman ito na doon pa natulog sa kwarto niya. And who knows kung ano ang ginawa nilang dalawa sa buong magdamag. Imposible namang nagtitigan at nagkwentuhan lamang ang mga to, o di kaya'y natulog kaagad pagkapasok sa kwarto ng binata. Okay lang kung nagkamali ako ng iniisip dahil wala naman akong pakialam. Huwag lang talaga siyang magkakagusto sa akin dahil talagang luluha siya ng bato pagkat never pa akong magkakagusto sa playboy na kagaya niya. Ma'am, drinks? Nakangiting alok sa akin ng waiter nang dumaan sa tapat ko. No thanks. Magalang natanggi ko sa kanya. Ngumiti lamang siya sa akin at pagkatapos ay umalis na rin ito. Hindi ako pwedeng uminom ng nakakalasing na inumin dahil naka-duty ako ngayon. Tiyak na makakahanap ng butas si Evan na tanggalin ako sa trabaho kapag uminom ako ng alak. Naging alerto ang aking isip nang makita ko ang isang babaeng nakatingin kay Evan at nagpapalingon-lingon sa paligid kung may nakatingin ba sa kanya. Nang mapadako sa aking kinaroroonan ng kanyang mga paningin, ay pasimpleng inaba ko ang direksyon ng aking paningin. At nang masiguro kong hindi na siya nakatingin sa banda ko,
ay ibinalik ko sa kanya ang aking paningin. Patuloy itong nagpapalingon-lingon habang papalapit kay Evan. Hindi na ako nagdalawang isip pa at mabilis ko siyang nilapitan. At nang akmang hahawakan na niya ang likuran ng binata, ay mabilis ko namang nahawakan ang isang kamay niya at binaliti papunta sa likuran. Naggulat ang babae sa hindi inaasahang pag-atake ko sa kanya at napasigaw ito sa sakit ng pagkakabaliti ko sa kamay niya. Ouch! What are you doing? Are you crazy? Pagalit na sigaw sa akin ng babae na halos hindi maipintang muka sa pinaghalong sakit at pagkapahiya. Halos lahat ng bisita kasi na naroon ay nakatingin sa amin. What's going on? Nakakunot naman ang noon na tanong sa akin ni Evan habang pinaglilipat-lipat ang tingin sa akin at sa babaeng nananatiling hawak ko pa rin ang kamay. Lalapitan lang naman kita at gugulatin. Pero tong babaeng to na parang baliw ay bigla na lamang hinila ang kamay ko at binali. Bakit ba kasi nakapasok sa party ni Tito ang baliw na babaeng to? Galit ang boses na pagsusumbong ng babae kay Evan. Pasimpleng binitawan ko ang braso ng babae nang marinig ko ang sinabi niya. Mukhang kakilala ito ni Evan at ng taong may kaarawan. I'm sorry. Akala ko kasi isa kang masamang tao na nagtatangka sa buhay ni Evan, kaya ako nagawa ang bagay nito. Paumanhin ko sa babae. May kasalanan din naman ito dahil kumilos ito na parang may masama itong misyon sa binata. Kung nilapitan lang sana nito si Evan sa normal na paraan at hindi yung kahinahinala ang kilos niya, ay hindi ko sana mapagkakamalang assassin. What? So ang tingin mo sa akin ay isang masama at balak kong patayin si Evan? Nanlalaki ang mga mata ng babae at tila na insulto sa aking sinabi. Galit na hinarap nito ang binata. Ano ba to, Evan? Kasama mo ba ang babaeng to? I'm sorry, Jessica. She's my bodyguard. Paumanhin ni Evan sa babaeng Jessica pala ang pangalan, tapos ay ako naman ang kinausap. Mauna ka nang umuwi, Ana. Magpapahatid na lang ako kay Diva at sinusuguro kong ligtas ako sa lugar na to, kaya hindi ko kailangan ng serbisyo mo rito. Mariin ang boses na pagtataboy niya sa akin. I'm sorry, Mr. Villamor. Ngunit hindi ko maaaring sundin ang utos mo. Trabaho ko bilang bodyguard mo ang bantayan ka anumang oras. Lalo na kung nasa labas ka, kaya hindi ako uuwi sa bahay ninyo. Kung nasaan ka ay naroon din ako. Ngayon kung pipilitin mo na umuwi ako, ay isasama kita. Nakataas ang noong sagot ko sa kanya. Kapag sinunod ko siya at may hindi magandang nangyari sa kanya, habang wala ako ay tiyak na ako ang masisisi ng ama nito. Masisira ang aking reputasyon, hindi bilang bodyguard, kundi bilang isang pulis, dahil hindi ko ginawa ng tama ang aking trabaho. Wow! Anong klaseng bodyguard meron ka, Evan? Mukhang siya pa ang amo kaysa sayo. At saka, bakit babae ang bodyguard mo? Hindi napigilang tanong ni Jessica na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Baka naman kaya ka nag-apply bilang bodyguard niya ay dahil gusto mong mapalapit sa kanya. Gusto mo siyang akitin para hindi ka na maging isang hamak na bodyguard lamang. Nangiinsulto ang tono na dugtong pa niya. Gusto nang mag-init ng aking ulo, ngunit nagpakatimpi-timpi ako. Humihingi ako ng paumanhin dahil nasaktan kita at napagkamalang masama. Ngunit hindi mo rin ako masisisi dahil kahinahinala ang kilos mo. Kanina ka pa nakatingin kay Mr. Villamor at palingon-lingon ka pa sa paligid mo habang lumalapit ka sa kanya. Paumanhin ko ulit dito dahil alam kong nagkamali ako at may pagkakamali rin naman sa panig ng babae. Nagkamali ako kaya humihingi ako ng sorry, pero wala kang karapatan na insultuhin ang pagiging bodyguard ko. At hindi ako isang ordinaryong bodyguard dahil isa rin akong pulis. Huwag mo rin akong itulad sa mga babaeng naghahabol sa kanya dahil never na mangyayari yun. Mahina ngunit mariin ang boses na sabi ko pa kay Jessica. Kitang-kita ko kung paano dumilim ang mukha ni Evan sa aking sinabi, ngunit hindi naman nagsalita. Napatiimbagang lamang ito at binigyan ako ng masamang tingin. Iniisip ko kung tungkol saan ang nagaganap na komosyon. Ikaw lang pala ang kumuha ng atensyon ng mga bisita, Ana. Biglang singit ng isang pamilyar na tinig mula sa likuran ni Evan. At tila nahuhulaan ko na kung sino to. Kahit na matagal kaming hindi nagkikita, ay pamilyar pa rin sa akin ang kanyang boses. Carlo! Hiyaw ko sa aking isipan nang makita kong tama ang aking hinala. Agad na kumulo ang dugo ko nang makita ko siyang may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi habang may kaabrasyeteng magandang babae. Hindi ito yung babaeng ipinagpalit niya sa akin noon, kundi iba na naman. The nerve! Ang lakas ng loob niyang magpakita sa akin. Kung hindi kita naturuan ng leksyon noon dahil sa ginawa mong panluloko sa akin, ay ngayon ay gagawin ko na.
Anna's point of view. Nakakunot ang noo ni Evan habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Carlo. Do you know this guy, Anna? Seryoso ang mukha na tanong niya sa akin, sabay turo kay Carlo na nakakaloko ang ngisi habang sinusuyod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Of course, kilala niya ako, Mr. Villamor, because I am her ex-boyfriend who dumped her many years ago. Mabilis na sagot ni Carlo na nakataas ang noo. Tila ipinagmamalaki nito na nakipaghiwalay siya sa akin. Samantalang ako naman ang nakipaghiwalay sa kanya nang malaman ko na hindi lang pala ako ang kanyang nobya. Nakita ko ang pagkuyom ng mga kamao ni Evan at ang paggalaw ng Adam's apple nito. Tanda na hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Carlo. Akmang ibubuka na nito ang bibig para siguro ipagtanggol ako, ngunit mabilis ko na siyang inunahan sa pagsasalita. Walang kinalaman ng kahit na sino sa anumang nangyari sa amin ni Carlo noon. Kaya dapat ako lamang ang makipagharap sa ex-boyfriend kong feeling ang gwapo-gwapo niya. Sa pagkakatanda ko'y, ako ang nakipaghiwalay sa iyo, Carlo. Because you are a cheater, a playboy. Tumidikit ka sa kahit sinong mayamang babae para lamang mabuhay mo ang sarili mo. At kung tama ang pagkakaalala ko, ay mayaman na anak ng isang professor natin noon ang ipinalit mo sa akin. Ang sabi mo pa nga sa kanya ay siya lang ang mamahalin mo forever. Pero bakit ibang babae ngayon ang girlfriend mo? Nasaan na ang forever na sinasabi mo? Did she also dump you? Just like what I did to you? Nang malaman niyang kahit poste ng miral ko na sinuotan ng palda ay papatusin mo? Nangiinsulto ang tono na sabi ko kay Carlo. Anong akala niya? Siya lang ang marunong mamahiya? Dumilib ang anyo ni Carlo dahil sa pagkapahiya nang marinig ang mga sinabi ko. Lalo pat nagtawanan ng mga bisitang naroon. Kami na tuloy ang center of attraction dahil sa amin na lang nakatutok ang mga paningin ng mga bisita na para bang nanonood ang mga ito ng isang shooting ng pelikula. Napatiim naman si Evan matapos kong magsalita. Siguro'y tinamahan din ito sa mga narinig dahil numero 1 itong playboy. Bitter ka pa rin hanggang ngayon, Nana. Balita ko kasi hindi ka pa nagkakaroon ulit ng boyfriend magmula nang maghiwalay tayo. Bakit? Dahil ba hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako makalimutan? Ani Carlo na mabilis na nakabawi at nagpalit ng anyo. Paano ba naman kasi hindi kita ipagpapalit? Dinaig mo pa si Maria Clara sa konserbatibo mo na isang pagkukunwari lamang. Napakadamot mo. Kahit isang halik lamang ay ayaw mong ibigay sa akin at kailangan pa kitang sapilitang halikan. Sino ba naman ang boyfriend na ayaw makahalik sa kanyang girlfriend? Dagdag pa nito. Tumingin pa ito sa mga audience na tila nangihingi ng suporta sa sinabi nito. Tama. Kahit naman siguro ako hihiwalayan ko ang girlfriend ko kung ayaw magpahalik sa akin kahit na isang beses man lang. Sobrang kaartihan na yun. Hindi napigilang komento naman ng isang lalaking bisita na naroon. Nagsipagtanguan naman ng iba pang mga bisitang lalaki. Samantala ang mga babae naman ay pinagtaasan ako ng kilay. Napangisi si Carlo nang makitang may mga kakampi na ito at feeling nito ay napapahiya ko ngunit nagkakamali siya. Hindi ako napapahiya. Dahil sa sinabi niyang yun, dahil talaga namang ayokong magpahalik sa kanya. Hindi ko kasi feel. Siguro ay hindi ko talaga siya tunay na minahal noon. Ngunit ang pagiging playboy niya ang nagbigay sa akin ng malaking impact. Hindi naman ako man-hater, kundi kinamuhian ko ang mga lalaking palingkero. Masyado ka naman palang pakipot, kaya ka pala ipinagpapalit, Queen. Nakataas ang kilay na komento ni Jessica. Nakalarawan sa mukha nito ang pang-iinsulto sa akin. Sa halip na patulan ng sinabi niya at ng lalaki, ay si Carlo pa rin ang kinausap ko. Sa hindi ko feeling magpahalik sa'yo eh. Feeling ko ay isang aso ang ahalik sa akin. Kaya lagi kitang tinutulak kapag nagtatangka kang halikan ako. Siguro ay hindi talaga kita mahal. Dahil kung mahal kita, ay gagawin ko kung ano ang gusto mo. And I'm glad na hindi ako nasayaran ng laway mo. Dahil baka nagkaroon pa ako ng rabies. Hindi nagpapatalong sabi ko kay Carlo. Nagtawan ng ibang mga bisitang lalaki sa sinabi ko at napasinghap naman ang mga babae. Malaking insulto kasi para kay Carlo ang sinabi ko. Ngunit wag niya akong sisihin dahil siya naman talagang nag-umpisa ng gulo. Kung ako sa'yo, miss, mag-isip-isip ka na habang maaga pa. Dahil kapag nakahanap ng mas mayaman at liberated ang lalaking yan, ay walang pag-aalinlangang ipagpapalit ka niya. Warning ko sa babae nakakapit sa braso ni Carlo. Bahagya akong napangiti nang biglang napabitaw ang babae kay Carlo at bahagyang dumistansya na tila natakot sa sinabi ko. Pagkatapos ay walang paalam na tinalikuran ko na sila. Bala kong sa labas na lamang hintayin si Evan.
Ngunit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ko nang bigla akong mapahinto ng hawakan ako ni Carlo ng mahigpit sa aking braso. Hindi pa tayo tapos mag-usap, kaya wag mo akong layasan. Sa tingin mo ba'y hahayaan na lang kita na basta na lamang umalis pagkatapos ng mga sinabi mo sa akin? Madilim ang mukha at galit na sabi ni Carlo sa akin. Wala na ako sa mood na makipagdebate pa sa kanya. Kaya kung hindi niya ako hahayaang umalis ng mapayapa, ay wala akong choice kundi ang gumamit ng lakas. Hinawakan ng aking kanang braso ang kamay niyang nakahawak sa akin. At bago pa niya maisip ko ano ang gagawin ko, ay mabilis ko nang binaliti papunta sa likuran niya ang kamay niya, habang ang isa kong kamay ay dumidiin sa kanyang likuran. Sino ka ba para pigilan akong umalis? Ni hindi mo nga kayang talunin ang lakas ko, tapos ang lakas ng loob mong pigilan akong umalis? Malamig ang boses na tanong ko kay Carlo, nakandang iwi sa sakit na nararamdaman. Binalingon ko si Eva na blanco ang ekspresyon na nakatingin lamang sa akin. Sa labas na lamang kita hihintayin, Mr. Villamor. Pakisabi sa birthday celebrant na pasensya na at nasira ko ang party niya. Ani ko ay pagkatapos ay tinulak ko na ng malakas si Carlo na napasubsob sa sahig. Walang lingon-likod na naglakad ako palabas ng party venue. Mukha namang safe ang mga tao sa loob para kay Evan, kaya hindi ko na siya kailangan bantayan pa mula sa loob. Sa loob ng kotse ng binata ako naghintay dahil malamok sa labas. Bahagya akong napangiti. Gumaan kasi ang pakiramdam ko pagkatapos kong sabihin kay Carlo ang mga salitang noon ko pa nais na sabihin sa kanya.